Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Talagang destined to be president. Nasa palad niya. Itong mga ambisyon na huwag kayong mag-ambisyon niya. Alam mo, kunwari lang ayaw mo. But the way your body language and your mad for bigay dito, bagay dito, project ba? For operan. Sinabi ko naman sa iyo how it works in Congress. Kasi naging congressman ako. Kaya si Dalip na mukhang ayun na baka yung tatay na ito o si kaibigan ko yun eh. Or it might be his relative, but may Dalipi dumaan at Sambonga. Kaibigan ko yun. So, Adre, magdandahan ka lang. I know that you are the mouthpiece, so be careful of what you utter. It might not really be politically correct. Itong military, madala ng intriga. Eh kung gano'n, hindi siya mag-alis sila sa military. Hindi pala marunong mag-isip. Hindi sila marunong mag-capture ng Hindi sila marunong mag-capture ng kung ano. Or after all, tapos totoo itong sinasabi ko, nagkaletse-letse, nasaan ka? Ngayon, kung hindi mangyari, pwede sabihin mo, daldal ng daldal si Duterte, okay lang. That's my right as a citizen. Pero kung mangyari itong pera ng bayan doon sa lalabas doon sa kabila at ang bili ng armas pati bala, who will suffer? Government. Sino? Mga sundalo? The people also. Sino pinapatay nila? Police. Nakatindig dyan. Patay. Dito sa Davao, average ng 2 pulis araw-araw pinapatay. Yes. In the heydays of the 80s. Every day yan. Huwag mo akong lecturean address ng Tubaan ako pagka-mayor, kita mo. Hindi mo lang alam gaano ka. Ako, pastor. Ayan, buhay pa yung mga retired na yan sila ngayon. Noon may police, tatay ko gobernador eh. So, noon, panahon ng patay na tatay ko, panahon ng martial law, maraming pinapantay na pulis. Ang pulis mamatay mabaril, pastor, sa punerarya ang asawa lang pati pamilya. Walang military pati pulis na katindig doon kasi babarilin. Talagang aatakihin sila harap-harapan dito sa Davao noon. Kaya ang Agdao hindi nga mapasok eh. Every time magpasok ang militar dyan pati pulis, ambos. Yes, including the barangay captain, patay. Ganon din, Mayor, yung administrator namin sa Hawaii, si Sister Felina. Pinatay yung tatay niya na pagkamalan lang sa tindahan, binaril. Then we took cudgel of the family, nalagay namin sa Cosmo yung tatay. At kami nandoon, members ng Kingdom. Hindi makapagsalita yung mga bata kasi kilala nila yung pumatay. Nakapalibot doon, nakikinig. Kasi kung magkamali, paglabas, barilin. Ganon doon dito sa Davao. Ito, buhay pa ito mga retired na ito. Sino ang pumupunta lang sa punerarya, magbigay? Small time na gano'n, 200, 300. Yun ang kaya ko noon eh. Prosecutor lang ako noon. Ako lang ang pumupunta ng punerarya at ng kandila. Hindi ako matapang. At is a matter of principle. Nagdadala rin talaga ako ng armas. Pero may distansya kami. Pero nagre-respetuhan kami. Alam mo bakit? Ganito lang yan eh. Kausap yung mga leader. Dito sa Davao. Patayin mo ako? O ito.
May naipon ako na pera dito. Kayo, may tatay pati nanay kayo. May kapatid kayo. Sabi ko, sigihan ninyo patayan. Huminto yun eh. Kasi pag hinto, pag hindi kayong minto, sabihin ko sa mga pulis, patayin mo rin ang pamilya. Tabla-tabla tayo. You want me to cry? Okay, but I'll be happy to see you also in tears. Ganoon lang eh. Mga leader nila dito, nandiyan, umakyat sa bukid. Ay, yung pamilya ninyo, nanay nyo nandito. Maligayahan kayo kung katayin. Ganoon yan eh. Basta barilin na lang ninyo nagkatindig dyan. Eh, well, itong si Commander, di ba, ang pamilya nandyan sa Cortez? O, di, bigyan mo isang magasin. M16. Ubusin mo. Kaya ganun eh, mutual terror tayo. Ngayon ang prinsipyo ko, nung presidente ako, mayor ako. Kaya na ito yung, kasi sabi ko, hindi ako papayag ng ganun. May nanay pati tatay ka. Hanapin namin kung saan nakatira. Iiyak ka talaga ng dugo. Eh, kung papatay ka na, hindi, imasakir mo na. Kita na sa camera yon. Sabi ni Jamie Moore, Papatay mo na, hindi, massacre mo na. Grabe, ano. ginagamit na panakot ni Tamba sa mga congressmen ng pondo kapag opposed ka, either tanggal ka sa posisyon kaya nga ginawa niya kay PGMA at isa pang kongresista o wala kang pondo para sa distrito mo, that's evil. That's evil. Okay? Well, to be fair, all speakers of the House do that to control the congressmen. Yun nga lang, not with such, I don't know what you call it. Pero kasi, yung ibang mga speaker, kontento na sila with the majority. Hindi nila ina-attempt i-silence yung mga yung ibang mga grupo. Dito, homogeneous ang Kongreso. Pati yung mga makakaliwa and all that. And leads you to suspect what was given in exchange or what was promised in exchange for such loyalty. Such dog-like loyalty. Sabi ni Cooking, mas mabuti na ito maaga pa lang nagkaalaman na. Hindi po kasi nagkakaalaman lang umaandar na sila. Bakit pinag-uusapan ng impeachment? Diba? One of two things lang yan. Either itutuloy nila o nananakot lang sila. Either way, ang target dito is the Vice President. Sabi ni Manuel, the President is deliberately ignoring what's going on around the Vice President. No, he's showing which side he is on. Kasi, di ba, the President already made statements supporting the Speaker when all this talk about where he was during Typhoon Haiyan. He always makes a statement defending his cousin and so on. Pero nung kasagsagan ng CF issue ni VP Inday, meron bang public statement si Presidente? Wala. And therefore, this is a message. The message is he has taken a side. Okay? Hindi lang niya gusto na makita na sobrang obvious ito. Hindi niya sasabihin na, mas panig ako kay ano. But he's letting the action speak for itself. Dadahan-dahanin na yan. He will be supportive of the House Speaker. How can he not be their first cousins? Diba? Pero, dahan-dahan na rin yung parang paglalamig ng suporta ni Pangulo para sa kanyang vice-presidente. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.